Akala mo magulo, akala mo panatisismo, pero alam ng tao kung ano yung magiging indayog, galaw, at nagiging forma siya ng bayanihan. Bakit? Lahat nagtutulungan para ang translasyon ay maitawid at maidaos sa kanyang maginhawang at maluwalhating pagtatapos. Meron kang kahilingan na ginagawa mo, kaya magdadasal ka ng set of prayers na nakalagay sa isang nobenaryo sa loob ng 9 na araw. Ibig sabihin na manata ka na sa loob ng 9 na araw para matupad yung iyong mga kahilingan. Naturally, magkakaroon ng pagkopya ng imahen sa Quiapo ng Nazareno. Noong mga taong 1700s, hindi natin masigurado. So, ang nangyari dyan ay nawala, nasira yung original na imahen mula sa Mexico noong World War II at naligtas yung sa Quiapo. Ang meron tayo ay yung tinatawag na matandang pon ng Quiapo. Kahit hindi ito yung original Mexican image, matanda pa rin ito. This is around more than 200 years old. Maraming kwento lagi na nasunog yung barko, kaya nangitim at naligtas lamang ang santo. Pero most likely, hindi yun ang kwento. Ang kwento ay gumamit talaga yung Mexican ng dark wood na habang tumatagal ay umiitim. So, iyang
imahen na yan dahil kinailangan na, kumbaga, para maingatan, hinati sa dalawa. Yung matandang katawan na may bagong ulo, yun yung tinatawag ngayon na bikaryo. At yung bikaryo ay yun ang pinoposisyon kapag araw ng Quiapo. Nakikita mo yung paghihirap ng Panginoon ngayon, pero alam mong hindi yan ang katapusan ng kwento. At tulad ng Panginoon natin na buhay na maguli, yung mga paghihirap natin, sakit, matatapos din. Yun yung pag-asa na binibigay ng kwento ng Poong Jesus Nazareno sa mga Pilipino.